nagmumurn yung spirit. Umiiyak. Sabi sa 1 John 5:18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Paano ka iingatan ni Jesus ay kung wala na nga siyang puwang sa puso mo? Dahil puro mga pagkakasala ang nakatanim at lumulukob dito. Satan will never surrender without a struggle. If he attack, he will attack in turn. Pero ang higit na mahalaga, one thing for sure is if we allow Jesus to control over our life, rest assured, we will be safe and secured. Amen po ba? Amen. And hatred to sin secures comfort to Holy Ghost. There is no joy like He imparts to us. Pag wala tayong kasalanan, hindi ba mabigat ang ating damdamin, di ba? Kung payapa, wala tayong inaalala. Kasi ang mga kasalanan yan ang nagbibigay sa atin ng kabagabagan. Doon tayo laging tuliro. Kasi yun yung nagpapabigat sa atin. 1 John 3:6-9, sabi dito, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni kumikilala sa Kanya. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Are we a children of God? Amen. Ano pa yung mga dahilan when we do not hate sin? Maybe you may like it. Gusto mo namang magkasala. Ikaw naman ay nai-enjoy. At sometimes there is a tinge of excitement pa nga na gawin mo yung pagkakasalang yun. Talagang, ay, na-excite ka pa na naka-schedule ko nung gawin ito mamayang gabi. Yung scene na gusto mong gawin. May pagkakasala. In some situation, we compromise our spirituality for a short period of enjoyment or satisfaction sa ating buhay. At ito yung ini-offer ni Satan sa atin. Ginagrab naman natin dahil gusto naman natin. I like it, I love it, sasabihin naman natin. Sa simula, yung mga bisyong yaan, sa simula hindi naman tayo maalam, di ba? Sino ba naman yung agad na maalam magsigarilyo? Sino ba naman yung agad na maalam na uminom ng alak? Sino yung agad ay maalam ang babae? Di ba yung nagsisimula sa patikim-tikim? Subukan ko nga ito, sigarilyo, isang stick lang. Parang nung una, hindi natin na nagugustuhan dahil masama. Pero, stick ka nga ulit. Libot ko ang lasa, sabihin naman. So, hanggang napaulit-ulit na, at nagiging addict na tayo. Yung pagtingin sa mga babae, titingin lang minsan, pero gusto na sunggaban. Nagiging addict na. At minsan ay talagang nambababae na talaga sa pagtikim ng alak. Dati-dati hindi naman nakikisali sa mga umpukan, pero naaya ng kaibigan. Pag isa lang, tikim lang. Masusuka-suka pa nga. Pero talagang yung tikim na yun ay naging madalas. Kaya halos hindi na makalakad at gumapang na sa kalsada. So, kung di natin bibigyan ng pagkakataon ng evil, sabi nga sa Ephesians 4:27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kasi yung pagtikim-tikim na yan, yung pagsilip-silip or yung pag-try-try ng kaunting bagay na nagiging bisyo is ginagawang bahagdan ni Satanas upang ito ay maging recurrent, paulit-ulit sa ating buhay. Sabi nga sa Isaiah 66:3,
Ginusto pa nila na gumawa ng masama kaysa sumunod sa akin. Gagawa ka pa ng masama kaysa dun sa pagsunod sa ating Diyos. Sabi si Santiago, chapter 1, verse 14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kung hindi ka ba naman umumpok doon sa inuman, ikaw ba'y tatagayan? Hindi naman po pwedeng ikaw ay nasa kwarto, may dadalang ka pa ng iyong kaibigan sa silid mo para lang tagayan. Diba hindi? Kung lumalayo ka na sa mismong umpukan, hindi ka naman nila tatagayan upang tumikim. At kung hindi naman naging curious tayo sa pagtikim ng sigarilyo, hindi tayo magiging addict. Alam natin ang sigarilyo, siguro naman ay nakikita natin sa ating mga tatay, sa ating mga kapatid, mga tiyuhin na talagang nangamatay sa sakit dahil sa sigarilyo. Eh bakit ko pa nga naman gagawin? So, yung paggawa ng masama is mabuti is our own choice. Minsan nagiging adventurous lang tayo. At yung pagka-adventurous natin ang ginagamit ng kalaban para tayo ay madulas. Gawin ang lahat na ito. Sabi nga, to be able to take us away from fleshliness and worldliness, Christian must have thinking as, sabi sa Philippians 3:8, oo, pinari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, makamtan ko lang si Jesus. So, sinisikil natin dapat yung mga gusto ng laman. Yung gusto ng eyes, yung gusto ng flesh, yung pride of life. Kung tayo dati noon ay sikat sa outside world, sa church walang sikat, kundi ang Panginoong Jesus at ang Diyos. Hindi natin pwedeng dalhin ang ating kasikatan noong tayo ay hindi pa nakakilala sa church. Dahil hindi pwedeng itaas ng church ang isang tao, ang particular na tao. Sa church, ang itinataas lagi ay ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya, kung tayo man ay feeling, kumbaga, yung pride natin is natatapakan dahil nandun tayo sa church, ito ay ariin natin na hindi kalugihan. Dahil higit na mas makabuluhan ang makamtan natin si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. You do not hate sin because you can overcome by it. Talagang nalunod na tayo dun sa ganung pagkasasala. Nalunod in the sense na hindi na natin wala na tayong keme na gawin yung mga kasalanan. Na-overcome na tayo. So, sinasabi dito, winner take all na si Satan sa atin. Hindi na natin pinaglalabanan, hindi na natin alam na ang kasamaan ay galit ang Diyos sa atin, so wala na tayong inaalaala. Sabi nga sa Santiago 1, verse 15, kapag ang pita ay tumubo at nag-uugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Malala ka na. Ang namumuhay na sa iyo ay kasamaan. Kaya, anong consequence? Kamatayan sa kasalanan. Kaya bago pa lang lumala ang kasalanan sa ating buhay, rage war on it. Disturb sin as much as we can. Kailangang lumaban tayo. Square lang. Labanan natin si Satan. Hanggat maaari ay iwasan natin siya sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Somehow itulak natin siya. Wala naman siyang kapangyarihan sa ating buhay. Yun ay na-choice lang natin na gumawa ng pagkakasala. Hindi niya batid ang ating kaisipan. Kaya may magagawa tayo na labanan si Satan. Itaboy natin siya. Palayasin. Sabihin natin ay, get away from me, Satan. Leave me alone. Kung kayo may Inglesera.
At kung hindi pa rin umalis, sabihin mo, lumayo ka sa harapan ko. Tagalog yan, para maintindihan mo. Pakaalis si Satan. Kung hindi pa rin umalis na talaga, sadyang matigas ang ulo ni Satan, lumayo ka. Ikaw ang lumayo. Hindi na po uso yung sa Kristiyano yung tukso, layuan mo ako. Pag sa Kristiyano, tukso, ako ang lalayo. O di ikaw ang lumayo, talagang hindi ka nasusundan ni Satan. Dahil alam ni Satan na hindi kanya makukuha. Number 7, you do not hate sin because you can become God's enemy. Talagang mulat-mula pa naman ay nagsusuklam na ang Diyos sa kasalanan. At dahil sa dakilang pag-ibig nga ng ating Diyos, sa una pa lang ay pinakita niya sa atin yung pag-ibig. Na dahil sa pag-ibig na yon, gusto ng Diyos na tayo muling mapalapit sa Kanya. At yun nga ay sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang umako ng ating mga pagkakasala. Dakila ang Diyos dahil sa pamagitan lang ng pagkilala, ng pagtanggap mo dun sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na maniniwala ka na sa pamagitan nito tayo naligtas at inalis ang kasalanan, presto, salvation is there. Agad-agad, walang bayan, walang registration fee, no hidden charges. Diba? Napakadali naman sa buhay na, kumbaga yung salvation is binibigay na libre at ito nga yung sinasabing regalo sa atin ng Diyos. Dahil ang Diyos, mahal niya talaga tayo. Siya ang unang nagmahal sa atin. At ang pagmamahal na ito dapat ibalik natin sa Diyos. Kaya huwag na tayong gumawa ng labag sa Kanyang kalooban. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na nagdudulot ng pighati sa ating espiritu. Santiago 4:4, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ang sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Let us not too close and friendly to what the world can offer. Account the world and its pleasures, wealth and honor no better than indeed they are to Satan. Isipin lang na ito sa mundo na maaaring gamitin ni Satan para tayo gumawa ng kasalanan is hindi ito mahalaga sa atin. Do not look on earthly things, but focus on the heavenly things. Upang wala na si Satan na magamit para tayo ay mabitak. Para tayo silain. Gusto ko pong